Eto. Diyos ko. Mga kababayan, ganito na talaga yung mga Duterte supporter, ano? Talagang para nang may mga sayad. Mga ka-GP Natics. Diyos ko, tingnan nyo kung ano yung makikita nyo dito. Ay, nako, yung standee, mga kababayan, parang baliw. Itong mga DDS na to. Standee pinapakain. Oh, mga kababayan, nakita nyo yan? Grabe itong pagkabaliw talaga ng mga DDS, oh. Grabe, na-touch ako dito. Nag-rise pala ang karton, literal na karton eh. Karton character. Ayan, oh. Mga kababayan, pinapakain si Digong. Oh. Diba? Diyos ko, mga kababayan, DDS, Diyos ko, ano ba yan? Anong nangyayari sa inyo? Kawawa naman kayo. Ganyan na ba pagmamahal nyo kay Digong Duterte? Pati yung karton, ano na to, hindi na pagmamahal to, mga ka-GP Natics. Parang yung nung nakaraan, naalala nyo yung may pumasok dito na viewer na DDS. Sabi niyang ganon, siya daw ay ibibigay daw niya yung katawan niya kay Tatay Digong kung gugustuhin daw ni Tatay Digong. Oh. Wala daw patong sa ulo si Gutesa. Ang totoo, may patong sa ulo ay si Marcoleta. Ay, yung ano, yung piluka. Oh. 'Di ba? Oy, sino yung mga na-hidden dyan? Bahala ka. Oy, Ma'am Jenny Ramos, may nabura ka ata dito, oh. Nabura mo si Ma'am Irma Kapuyan. Sabi niya, GP, napanood ko rin yan. Hindi pwedeng aktor si Gutesa. Mahinang magsaulado ng script. Talagang magagalit ang direktor na si Kalbong Marcoleta. Umay. Oh, eto pa matindi, mga ka-GP. Mga, Diyos ko, natatawa na lang talaga ako dito. Ito si Nico David, kilala ko to mga kababayan. Itang is talagang anti-DDS to. Talagang super duper, mga kababayan. Kaya lang binabanatan nito sila Banat Bay, ganun. Nakikita ko dito yung mga comment. Hala, awawa naman, nasiraan na ng bait. Oh. 'Di ba? Diyos ko. Sila Robin Padilla, mga kababayan, niyayakap-yakap lang yung standee at kung ano-anong ginagawa. Ngayon, ito, mga DDS pinapakain. Yung isang DDS na nakaraan, yung katawan daw niya, bibigay niya kay Tatay Digong. Sabi dito, buti pa nga ang sanggol, nakikipaglaro sa pusa. Cute tingnan, nakakatuwa. Dito, kakaawa na nangyayari sa mundo. Yari ka! Diyos ko, mga kababayan. Ganyan ba kayo na mga follower? Ganyan ba kayo na mga... Anong masasabi ko dito, mga ka-GP Natics? Talaga kapag ikaw ay sobra ka pong idolatry, di ba? Ng isang tao. Ganyan ang mangyayari sa'yo, masisiraan ka ng ulo. Pero mo karton, papakainin mo. Yari ka! Di ba? Ang lala eh. Kinukulang ang supply ng maintenance ng mental hospital. Sobrang lala. Di, okay lang yun, Ma'am Jenny Ramos. Okay lang yun, okay lang yun. Pinaalala ko lang kasi akala ko, tiningnan ko kasi kung, nababasa ko rin kasi dito kapag natanggal nyo. Akala ko DDS. Hindi pala, yung aircon tumutulo Oh. Napindot lang. Okay lang yan, walang problema. Sobrang panatiko na yan, di ba? Kawawa naman. sabi ni Ma'am Dolor Garcia, tuwang-tuwa ako sa mga tawa mo. Mga kababayan, nako. Idolatry na yan, mortal sin. Ganyan, di ba? No skip ad, shoutout, Chippy. Ma'am Susan.
Shoutout sa'yo ha. At yung apelyido nyo hindi ko nababasa dito. Sobrang kabangagan ng mga DDS. Sila talaga yung mga bangag eh. Mga kababayan, sayang nga eh. Alam nyo kanina, nagre-research pa ako. Ang dami kong nakikita ng mga talagang mga avid fan, 'di ba, ng mga DDS. Hindi lang ito eh. Kaya lang hindi ko ma-save. Hindi ko ma-save mga ka-GP Natics dahil nga naglolo ko. Sabi ko, okay na siguro to. Dadaanin ko na lang sa kwento. Yung iba pa, si Robin Padilla, handa daw magpakulong, di ba? Kahit sunugin daw siya. Mangangamoy Duterte siya. Pero yun naman talaga, alam naman natin talagang Duterte yun. Pero ito mas malala eh. Di ba? Idolatry na nga po talaga ito. For the content na lang, yung iba. Ay, Mama Sara Maldita, siguro naman kung ako po magko-content, hindi ko po gagawin ito kasi mukha na akong buang neto, di ba? Gagawin mo, pakakainin mo karton. Okay na lang siguro, marami bang ibang paraan para mag-vlog, para mag-content. Pero yung pag ganito, pagtatawanan ka eh. Pag ganito yung nakikita sa'yo, sabihin ka may katok. Diba? Yung nababaliw na sila pero kumikita pa at aba, ibang klase rin. May nakita ko sa FB sir, GP ulam nila pusit. Pinapakain ng 20 pesos na bigas, Marcoleta, Disbar, Bato, Bongo, Joel, Cheese, Sara, Ikulong. Sabi ni Ma'am Nanette, literal na may saltik na sila. Ano pa nga ba? Diba? Ilagay nila sa ibabaw ng kabahaong tapos lamayan nila para magbigay ng limos. Meron pang iba, may nakita pa ako niyan dati. Yung karton na yan, mga kababayan, ay kasama sa higaan, kayakap. Diyos ko, sabi kong ganon. Ano kayang nakita nila kay Digong, bakit ganito na lang sila talagang kapatay, no? Patay na patay. Na gusto na nila atang sumama, mga kababayan. Nagtataka ako kung patay na patay sila, bakit hindi sila pumunta ng dahig? Diba, hindi sila pumunta kay Sara, oy, bigay nyo naman akong tulong para makapunta kami ng dahig. Sabi ni Danny Taling, Sir GP, in your opinion, bakit sila ganyan kapanatik kay Digong? Parang there's something sa kanila. Okay. Mga kababayan, idolatry nga po yan. Kasi, sa totoo lang, itong mga taong ito, siguro nakakita sila ng maganda. Okay? Para fair yung natin, yung pagbibigay ng komentaryo natin. Siguro nakakita sila ng maganda kay Digong dati. Okay? Naging masaya sila. Kasi nga naman si Digong Duterte, mga kababayan, talagang may pagka-joker din siya dati, di ba? May pagka-joker talaga itong si Digong Duterte. At saka, nai-enjoy kasi ng mga kababayan natin yung style niya. Kahit nga nagmumura na, kahit na alam natin nakikengkoy-kengkoy at talagang sumusobra na, ina-enjoy yun ng mga tao. Yun ang gusto nila eh. At ngayon, lumalabas na itong si Digong Duterte, mga kababayan, alam natin ng mga Pilipino, ay parang naaawa pagdating dun sa mga pa-victim effect, di ba? Pero hindi ko sinasabing lahat. Ang punto ko dito, kung bakit sila nagkakaganyan, sobrang pagka-idolize. Idolatry, hindi nila nakikita, mga kababayan, yung sarili nila na sila po ay nagkakaroon na ng problema. Hindi nila nakikita na nasosobrahan na sila. Hindi nila nakikita ito na tawag dito na ito ay isa ng problema. Nakikita nila ito, mga kababayan, na isang siguro tingin nila totoong tao ito. 'Di ba? Content na lang yan, sabi ni Jane Wanson.
Hindi mga kababayan, pag ikaw, sorry po meron kasi akong kakilala na ganyan. Mayroon akong kakilala na ganyan, pero hindi sa mga artista, hindi sa mga politiko. Okay? Meron talaga siyang idol. Ang tinanong ko yun dati, ang sinasabi po nila na kahit wala dyan yung tao, okay, hindi ko alam pero yun ang sagot niya sa akin na kahit wala dyan yung tao, yung presence ng tao, it appears sa kanila na nandyan lang yung tao. Diyos ko mga kababayan, ano na nga yun? Parang kabaliwan na nga. Di ba, biruin mo, iisipin mo nandyan yung tao, kahit wala. Tapos, sobrang, okay lang yung sabik ka dun sa tao, pero yung ganyan, biruin nyo. Hindi, meron ng yan, papunta na sa pagkasira ng tuktok. Kasi yung tropa ko na yon, matindi yun mga kababayan. Pwede niya nang asawahin yung yung manika. Nilagyan niya ng, parang nilagyan niya ng buhok, inayusan niya. Tapos ang tingin niya doon, yung isang taong crush niya. Na yun daw yun, na napangasawa niya. So na, may pagkaano na talaga. May pagkakulang-kulang. Oo, akala nila normal pa yung pinagagawa nila. Akala nila hindi problema yun. Pero, at hindi nila alam mga kababayan, yung sinasabi ng tao is against na sa kanila, masama na sa kanila. 'Di ba? Wala silang pakialam doon. Ang gusto lang nila, napapansin sila kasama nung idol nila. Yun ang gusto nila. Oo, may mental health na. 'Di ba, Ma'am Leia Corpus? Oo. Sinuportahan ko din si Digong pero nung minura niya ang Pope at Diyos, nawalan na ako ng gana, bastos at mayabang. Ako rin, mga ka-GPnatics. Pero talaga ang nagpalala sa akin kung bakit talagang hindi ko na yan sinuportahan. Although nung nagkaroon ng Uniteam, nung 2021, tapos 2022 election, 'di ba? Si Sara kasi nung time na yun, kinakalaban niya yung tatay niya. Yun ang palabas nila So naniwala ako, kaya sinuportahan ko si Sara. Sabi kong ganun, iba si Sara sa tatay niya. Kaya ako sinuportahan. Pero hindi ko alam, mas malala pala. Oo. Oo, Ma'am Leticia, tama ka din dyan. Obsession. 'Di ba? Obsession din. Oo. Pero pwedeng pagsamahin natin dyan. Obsession at idolatry. Ito kasi, politiko, idol nila 'di ba? Yung obsession naman, mga kababayan, feeling nila nasa kanila yung tao kahit wala yung presence nun. So dahil hindi nila makuha, gagawa na lang sila ng kunwaring figura ng tao at naiisip nila, mga kababayan, na yung figura na yon, ang tingin nila doon ay talagang yung tao, yung binibihisa nila, yung hawak nila, yung nilalove nila, yung niyayakap nila, pinapaliguan nila, ganoon. So may problema talaga yon. Malamang ito mga to, hindi man siguro ganon, pero Diyos ko, mga kababayan, pwede mo na ring sabihin na ganon. Hindi ako naniniwala na for the content lang ito. Hindi ako naniniwala na for the content lang ito. Mga ka-GPnatics, ang nakikita ko dito, idolatry, wala silang pakialam kung ano ang sabihin sa kanila ng mga tao. Wala silang pakialam, mga ka-GPnatics, kung ano ang sabihin ng buong mundo sa kanila as long as na ipapakita nila yung sarili nila doon sa idol nila. Ganun lang yun. Kami din pero nung may hashtag Let Sara Lead, doon kami bumitaw. Actually, mga kababayan, nung halalan, nagkaroon na rin kami ng idea na ganito pala kadami. Remember, kami nagbantay pa kami doon sa Karangkang, sa lugar ni Lenny, sa Bicol. Nagbantay pa kami dyan. Pero, medyo nadismaya kami dahil nalaman namin, bago kami magpunta doon, meron palang mga parang meeting di Abanse, parang rally ni Sara Duterte na naligaw kami. Hindi namin nasundan itong si PBBM. Kasi si PBBM talaga yung malaking kita dati So napunta kami doon sa rally ni Sara, hindi sila magkasama. Dalawa yun napuntahan namin. Kasama si Roque, tapos kasama si Robin Padilla. Pero yung sa isang hiwalay na event,
si Sara, si Robin, si Bato magkakasama. Hindi man lang nila pinapakilala si PBBM, tapos ang mga nakalagay na katarpaulin, iba yung katandem ni Sara Duterte. Tapos doon sa isang lugar, ganun din ang nangyari sa amin, pero hindi naman kami naligaw. Sadyang napuntahan lang namin yung kay Sara kasi walang event si PBBM noon. Ganun din, hindi nila pinapakilala, mayroon din ibang katandem. Sabi kong ganun, ano lang to, talagang ang nangyayari talagang ano lang, politika lang. Sabi kong ganun. Talagang nagtataka ako sabi kong ganun, hindi man lang itinataas yung pangalan ni PBBM. Samantalang si PBBM kahit saan magpunta, talagang sinasabi niya kung sino yung vice presidente niya. Doon, hindi pa ako masyadong doon, mga kababayan. Kasi nag-vlog pa kami hanggang nag-vlog pa ako hanggang 2023, di ba? Uniteam, ang binablog ko noon. Kaya lang nung lumabas na may mga nakausap na kaming mga leader at lumabas yung issue po ng almost 1 ton na shabu diyan sa may Tondo, diyan na talaga ako talagang kumalas kay Digong Duterte. Sabi ko ayaw ko na. Kasi nga mga ka-GP Natics nung time na yon, ayaw maniwala ni Pangulong Bongbong Marcos ang behind lahat ng mga krimen, behind ng pogo, behind ng yung magnetic lifter, behind dito sa mga shabu na nauhuli nila tapos biglang-bigla nawawala ay ang mga Duterte. At may may mga intel sila, kaya nga yung mga pulis noon ay pinagtatatanggal. Naalala nyo si Bato? Ay si Master Sergeant Mayo galing Mindanao, pinadala doon, biglang ibinalik dito para magmaniobra ng usapin ng droga. Ang problema, sila ang naglaban-laban, yung mga pulis. Nagkontrahan, nagsapawan sa negosyo. Ayun, mga kababayan, ang nangyari. Hi, Ma'am Jennifer Espejo. Pati Duterte supporter, dati Duterte supporter ako, pero nung unti-unti ko napapansin na lagi siyang pabor sa China, kahit sinasaktan ng ating kapwa Pilipino, nawalan ako ng bilib sa kanya. Isa pa yan, mga ka-GP Natics. Nung time kasi na hindi sila sumasagot, tapos nakita ko, yung mga iba hindi pa nag-all out, yung mga kalaban nila PBBM. Si Sara pa nga nun, medyo naninimbang pa Pero nagkakaroon na ng lamat si Sara at itong si FL Lisa, mga kababayan, sabi kong ganun. Si Sara okay pa nun sabi ko, sila may alitan na ni FL Lisa, pero sabi ko bibitaw at bibitaw din to. Ang lumala talaga yan, mga ka-GP Natics, nung etong si Speaker Martin Romualdez ay tinawag niyang tambaluslos. Yon, yung nagtampo siya na parang bratinela, 'di ba? Dahil ang gusto niya, mga kababayan, ang gusto nila may plano daw pala itong si Gloria Macapagal na patalsikin si Speaker. Nung nagpa-meeting sila, mga ka-GP Natics, merong nakapasok na malapit kay Speaker, kaya naunahan nila na itong may plano pala sila Gloria. Nung tinanggal ito bilang majority floor leader, 'di ba? Nung tinanggal ito, nagalit si Sara, tinawag na tambaluslos etong si Speaker Martin. Doon talaga, sabi kong ganun, wala na. Kalabanin ko na talaga to. Ayun, mga kababayan, di na ako talaga naniwala. At sunod-sunod na noon, nag-spy-spy na kami sa kanila kahit saan sila magpunta. Marami silang mga meeting na tago. Ang problema, lahat daw, mga kababayan, tago for DDS, lahat daw pwedeng pumunta, kaya kami nagpanggap na DDS ni JDB. Doon nila sinabi lahat, yan sila Badoy, na kung ano yung plano nila talaga na hindi tinanggap ni PBBM, lalong-lalo na yung continuity, lalong-lalo na yung mga usapin po ng, yan nga, sa China, yung secret agreement. Ayan, talagang lumabas ang totoo na ang gusto nila, parang si PBBM, mga kababayan, ay ituloy lahat ng nasimulan ni Duterte na hindi pabor para sa Pilipinas.
Lalong-lalo na yung sa West Philippines eh. Ang gusto nila, sundin ni PBBM yung napagkasunduan, napag-usapan ni Duterte at ng China. Pero wala naman po yun black and white. 'Di ba? Pero ayun, gusto lang nila magpakatuta talaga. Eh ayaw ni Presidente Bongbong Marcos. Dati support ako kay Duterte pati war on drugs niya, pero napansin ko puro mahirap at mahina lang pinapatay. Isa rin yan sa mga naging dahilan ko. Pero nung mga panahon na yan, hindi pa ako masyado talagang all out na umalis. Sabi ko nga sa inyo eh, kahit papano, nagpunta pa nga kami niyan nung pasasalamat ni PRRD eh. Dahil natakpan pa rin ako, dahil naniwala pa rin ako sa unit team nung panahon na yon, mga kababayan. 'Di ba? Oy, Shiro! Shoutout sa'yo, ha? Oh. So, ayan, mga kababayan, hanggang dito na lamang at ayusin ko muna yung PC ko para tuloy-tuloy na tayo ulit sa pagbablog natin. Siguro, hindi, bumili si Mrs. kanina habang nagbablog tayo dito. Bumili siya ng, ng adapter para magamit natin. Ito lang naman ang problema. Bali, 4 na port yung nasira nung bagyo. Bagyo sa probinsya. Oo, may gentleman agreement, 'di ba? Ma'am Nanette, yung China at itong si Digong Duterte na hindi naman po tinanggap ni Presidente Bongbong Marcos. Tubig nga lang daw gawin tayong province of China, mga loko-loko nga. Oh. Sabi ni Zoe, kahit kailan wala akong binoto na Duterte, lalo nung makita ko si GMA kasama ni Lustay. Sa time ni Digong, ginalang ko siya bilang gusto ng nakararami. Pero nung umpisa, ang patayan, iba na ang feeling ko. Ako noon, sobrang ingat ako dahil panggabi ako noon sa call center. Sobrang talagang hindi ako nagpapahawak sa mga pulis dahil nga, sabi ko nga sa inyo, meron kaming tropa. Nilagay sa sa watchlist. Nakaaway lang ng kapitbahay. Gago. Siraulong kapitbahay 'yun. Oo. So ayan mga kababayan, kita-kita muli tayo ha. Salamat sa inyo sa lahat ng mga nagtiyaga. Thank you so much po sa lahat ng mga nagantay kanina. Kahit may problema tayo talaga nagpatuloy pa rin. Ngayon ko lang na-realize mga kababayan, pwede din palang walang keyboard. Kaya lang hindi ako sanay kasi minsan merong ako mga salita na nakakalimutan. Tapos nire-research ko habang tayo po ay nakikinig. Pero ngayon hindi ko yun magawa. Hindi ko mapindot yung keyboard. Okay, thank you once again mga kababayan. Magandang hapon po.